Dali, 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 dali. Ito, takbuhin na kagad natin. Ang aga-aga, tensyon, sumiklab sa Barangay Carmona sa Makati. Oh, doon si Chris Lucas. Chris, magandang umaga. Magandang umaga kasamang Ira. Yun nga, tamang-tama yung sinabi mo. Umagang-umaga nagka-tensyon dito sa Barangay Carmona. Mga dakong alas 6:45 yan bago magbukas yung presinto. May mga kalalakihan kasi na nakatambay sa gilid ng pila ng mga botante na pinaghihinalaan ng mga barangay tanod na may dalang baril. Dahil ito ay bumubukol sa kanilang mga bewang. Kumbaga, nag-i-imprint kaya nahalata. Ngayon, tumawag ng PNP. Yung PNP na nakadistino rito ay tumawag ng SWAT. Pero medyo natagalan. Kaya ang nangyari, isa-isa, unti-unti, nawala yung baril sa bewang ng mga lalaki dahil ipinasok dun sa bahay na kanilang tinatambayan. Ngayon, nung dumating yung SWAT, sinunggaban na ng mga taga-barangay, yung mga lalaki, dahil mambubunot eh. So, hinawakan na yung kamay, nagka-tensyon na. I don't know kung na-play natin yung video ngayon. Ano? Lumalabas. Pero, nakikita natin yung video eh. Nakikita natin yung video. May talagang nagkakairingan. Dumating yung SWAT, wala nang mga baril sa bag, wala nang baril sa bewang. Ang nangyari, nagkaroon pa ng mga kantsawan, ng mga supporter ng magkabilang kandidato. At yun na, kumbaga, nagulo rin yung pila ng mga botante, yung mga senior citizen, nagre-reklamo. Oo. Kasi nakapila sila ng maayos, tapos biglang nagkagulo dahil nga nagkatensyon. Ano nangyari doon sa mga suspect? Ngayon, ang nangyari, pinaghiwalay ng mga SWAT yung magkabilang partido dahil nagkakapersonalan na eh. Sa madalit sabi, walang nakitang baril, so hindi mo pwedeng arestuhin, hindi mo pwedeng kasuhan. Ang ginawa, inawat na lang yung mga muntik nang magkasuntukang magkabilang panig. Dahil mainit na mainit yung tensyon eh. Palibasa, mga sa tansya ko, mga puyat itong mga to dahil magdamag ng bantay. Di ba? So, mga hindi pa natutulog, kaya mataas yung emosyon. Sabi nga namin kanina, election lang, bakit kailangan umabot tayo sa gulo? Kaya nga. Diba? Barangay lang naman yan. Tsaka sangkutin ang kabataan. Diba? Matindi yung violation kasi kung may dalang baril eh. I mean, paglabag yan sa omnibus sa election code. Pangalawa, kung naging mabilisan na yung responde ng mga SWAT, baka naagapan nila na nasa bewang pa yung mga baril. Disimulado, isang papasok doon sa bahay, paglabas, malinis na, mga ganun. Ganun yung obserbasyon ng mga tao rito. Yung bahay ba, Chris, nasa tabi nung voting precinct? Yes, sa likod lang ng barangay hall, tapos katabi nung pila. Sa harap ng bahay mismo yung pila ng mga botante. Nakali lang eh. Kaya, yung bahay ba, pag-aari ng kandidato? Kamag-anak ng kandidato, ng kabilang partido. Nako. Tapos, hindi makapasok. Kung makikita niyo sa video, yung kalbo na medyo mukhang in-chicken, siya yung galit na galit. Nakikipaghamunan talaga ng suntukan. Kumbaga, siya yung mainit na mainit. Kumbaga, sa panig naman ng mga pulis, naunawaan natin, wala naman sila nakuha eh. Wala silang magagawa, di ba? Oo nga, naman. So, ang ginawa na lang talaga nila, pinasipay yung sitwasyon, pinaghiwalay, sa mga oras na to, nakabantay pa rin naman ng SWAT at ang Makati Police dahil patuloy na humahaba yung pila ng mga botante. Ayun. Nagsimula na magbukas sa mga presinto, no? Alas 7 dapat? Yes, alas 7 nagbukas na. Prioridad siyempre yung mga senior citizen, tsaka yung mga PWD. Sila yung mga nasa ground floor. Yung medyo may kakayahang umakyat, sige, doon kayo sa second and third floor. Ganun ang ginawa ng Barangay Carmona. Ayun. At wala pa namang insidente ng mga... Tsaka kanina lang na-obserbahan ko rin, nag-ikot-ikot ako. Habang nakapila, kanina umaga, may mga nahuli na ng mga flying voters. Marami. Alam mo, yung mga flying voters, unang tanong, taga saan ka? Taga rito po sa Carmona. Saan ka nakatira? Ano address mo? Nalimutan ko po kasi bagong lipat lang ako. Tapos, walang ID. Boboto ka, wala kang ID. Nakapagparehistro ka, di mo alam address mo. It turned out, mga taga Malabon, Quezon City, Divisoria, Manila. At nung in-inspection ng mga PNP yung bag, yung laman ng bag, may mga sample balot. May sample balot. May kodiko.
sulat Oo. kamay, tsaka yung printed na sample ballot ng tumatakbong kandidato. So, halatang halata mo talaga na flying voters. Flying voter. Umaga yon, madaling iikot ko lang sa pila, may mga botante pa rin na may mga nakapila pa rin na hindi naman taga rito. Kaya antindi ng laban dito. Oo nga eh. Hanggang Pero kanina, barangay lang yan eh. may mga may pinaalis. Yan ba? Tatanungin, nakapila, taga saan po kayo? Saan po address nyo? Tatanong, may nakakakilala ba rito? Eh wala naman, dahil nga hindi naman taga rito. Oo nga. Pag hinanapan ng ID, walang maipakita. Oo Paano ka boboto kung wala kang ID? Diba? Diba? Saka, barangay yan eh. Barangay election yan. Lang sa pila. Di magkakakilala halos lahat yan. Barangay yan eh. Ang barangay na ito, kasama nga, era napakaliit. Napakaliit. Isang tumbling mo, Maynila na eh. Oo nga. Isang taan na. Kabilang panig, isang tumbling mo, ibang barangay na. Ibang barangay na eh. Isang tumbling pa uli, Pandakan na yun. Oo, Papunta kaya na ng Onyx yun. No? Ibig sabihin, Talagang- napakaliit ng barangay. Ang voting population ay tinatayang higit lang islang 5,000. Oh, Pero nung April, panahon ng registration, na doble. Umabot triple pa nga yung bilang ng mga registered voters. April pa lang yun ha. April pa lang nagre-reklamo na yung incumbent barangay chairman dahil hindi kami ganito karami. oo nga. Kasi isang address, 50 hanggang 70 katao nakatira. Yan ang Diba? sinasabi ko eh. Kumbaga, nireklamo nila sa Comelec na bawasan yan. Maraming nabawas. Yung mga, kumbaga, double entry, erroneous entry, nabawas yun. Pero ngayon, patunay pa rin na may mga flying voters pa rin na dumarayo rito sa Makati. Meron pa rin eh, no? Talagang kung makakalusot, ilulusot eh, no? Oo. Hanggang ngayon ha. Hanggang oras na to. Barangay na nga lang eh. Ito mga to talaga. Barangay pa lang yan. Tama ka. Barangay pa lang. Barangay Kaya pa lang yan eh. kumbaga, matindi yung tension. Bantayan mo muna, Sumama ako Chris. dun sa patrol ng barangay. Nag-ikot kami. Binato yung aming sasakyan. Binato kasi nadaanan namin yung mga hinihinalang flying voters na katambay. Malayo-layo naman dito sa voting precinct. Pero pagdaan namin, binato kami. Tapos may mga balita pa na may nagpaputok ng sumpak at yung isang barangay tanod, napalo yata, pumutok yung muka. Pumutok yung bandang kilay. Dapat Kaya yung mga pulis. ma-action dito. Ika nga. Dapat yung mga pulis din, pag hindi kilala, dinadampot na kagad, di ba? At dinadala sa presinto. Ang kagandahan kasi rito, maraming CCTV yung barangay eh. Oo. So, namo-monitor nila kung saan may kumpulan ng tao. Yun. From there, makikilala mo na hindi taga dyan yan. Oo, Di ba? yun. Oo, yun. Kilala mo lahat ng kapitbahay mo eh. Ang liit ng barangay nyo eh. Oo. Ayan. So, tama. At least maganda yung... Matindi talaga yung laban dito. Dalawa lang naman yung kandidato. Sabi ko nga, napakaliit na barangay. Bakit ganito yung sitwasyon? Aking na-realize, Makati ito. Makati mayamang barangay kahit maliit. Diba? Malaki takip so, ang daming ko. Andito pa yung Circuit Makati na isang pamosong concert. Diba? Yung dating karerahan. Diba? Dating karerahan. Na racetrack. Ngayon ay concert ground, events place. So, na-realize ko, puro kondo. Kaya konti lang yung voting population eh. Hindi dapat marami commercial eh. Commercial pa rin yung commercial pa rin yung zoning. Maliit na bahagi lang yung residential. Kaya nakakagulat na talagang pinag-aagawan talaga. Malaki kita eh. Malaki kita ng barangay eh. Di ba? Kaya gano'n. Buti nga wala pang tumutumba eh. Di ba? Pisikalan pa lang eh. Walang tumutumba. Mabuti naman di pa umaabot sa ganun. Pero yung magpadala ka ng maraming flying voters, isang maling-maling hakbang na yun. Isang pandaraya ng matatawag, di ba? Sige, bantayan mo muna lahat ng mga nangyayari. Yes, kasama nga Ira. Dito lang tayo, magbabantay tayo sa mga ganapan dahil mukhang maganda-ganda pa yung mga action dito. At yun muna ang ating ulat. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang radyo, Bandido TV. Chris, balik ka lang ha. Pagka may ulat ka, agad-agad. Huwag mahihiya.